Nasabat ng Philippine Drug Enforcement Agency ang nagkakalagang 180 milyong pisong shabu na naipasok sa Pilipinas sa pamamagitan ng legal na pag-aangkat ng 12 milling machine. Si George Bandola sa detalye. 12 turret milling machine na ipasok sa bansa sa pamamagitan ng legal importation mula sa Kaohsiung, China. Subalit ang mga milling machine walang totoong makina sa loob, kundi ginamit lamang ang mga ito para ipasok sa Pilipinas ang mga shabu na nagkakahalaga ng 180 million pesos. Last week, nung nalocate natin itong warehouse na ito, naipasok natin ang ating isang undercover na nagpanggap na tagabuhat, no? Katulong kasi nagpapanap ng pahinante. So naipasok natin ang pahinante. At na-confirm nga na dumating itong mga makina. Katulong ang Philippine Drug Enforcement Agency na isagawa ang operasyon para masabat ang mga pinagbabawal na gamot. Mula sa intelligence gathering noong nakalipas na Disyembre, natukoy na posibleng mula Metro Manila dinadala ang mga shabu sa Region 2 at Region 3. Kung pagbabatayan ng information, last quarter ng December of 2015, no, meron nang silang paggalaw. No? Gumalaw na sila. So kung pare-pareho ng mode, no, yung importation, mode of concealment nila, pinapalaman nila sa mga legitimate products. No? Makina, legitimate naman ang mga yan eh. Pero doon sa loob, no? Doon sa loob, nandun yung mga pakete ng shabu. Dalawang nahuli sa operasyon ng PIDEA, subalit may dalawa pang Chinese na nagngangalang Liang Shengxi at Ling Chiaming ang pinaniniwala ang nagmamayari ng mga shabu shipment ang nakatakas. Isa lamang ito sa mga crates kung saan nilalaman itong mga milling machine na nakuha dito sa Valenzuela City. Ang halaga ng isang milling machine ay kalahating milyong piso lamang. Pero ang ginawa ng mga buktot ng mga salarin sa pag-i-import ng mga shabu na ito, yung loob ng milling machine ay walang lamang makina. Kundi dito nila inilalagay yung mga shabu na nagkakahalaga ng 30 milyong piso. Napakalaking tubo. Pag in-import, pinapasok sa lahat ng mga legitimate products, damit, bigas, alahas, etc., asukal, sibuyas, lahat ng mga import commodities, pwede nilang palamanan. Meron din naman silang yung smuggling using our vast shoreline. Nilalaglag nila sa laot yung mga items, tapos ipapapick up na lang. Then of course, meron pa silang local manufacturing. Kaya nga nagre-resort sila sa importation kasi yung manufacturing mahihirapan sila ngayon dahil sa higpit ng kampanya ng government against illegal drugs. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.